Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 12 to 18. Tulad po ng kagawian, Pisces, ha, kunin mo lang yung maka-resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Pisces yon. Kaya talasan niyo po ang inyong intuition para makuha niyo po yung akmang-akmang messages na kaloob po sa inyo na inyong mismong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po ulit for your donations at saka po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Thank you po for your generosity and kindness sa ating channel. Yan po isa sa mga paraan para suportahan niyo po ako. So thank you again Pisces for everything that you do for our channel. Thank you po. So Pisces, ano ang naghihintay sa inyo yung May 12 to 18? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Pentacles. In the area of what you want, you have the Six of Pentacles. Beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the Devil card. Ooh, interesting. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Fool card. In the area of near future, meron kang, wow, Nine of Pentacles. Beautiful. Puro kapirahan ito, ah. In the area of your challenge, you have the Six of Swords. In the area of your fortune, meron ka naman, wow, Six of Wands. Very good. Meron ka ng tatlong 6 dito. 6 of Pentacles, meron ka 6 of Wands, and 6 of Swords. I'm seeing release, reflect. Time of reflection ito para sa iyo, Pisces. So, this is really a very, very parang magandang reassessment time for you, especially this week. In the area of your divine advice, you have the 3 of Wands. At ang outcome mo this week, Pisces, you have, wow, the 4 of Cups. Beautiful, beautiful. Actually, lumabas na siya sa visions ko kanina when I trying to meditate for Pisces. Lumabas yung 4 of Cups. I don't know why. Siguro talagang napaka-prominent sa life mo to this time. So, pag-usapan natin yan later. But first, you have the Temperance card at the bottom of your deck. This is in your background. Ito yung parang element or energy na nag-linger sa buhay mo this week. Temperance is telling you to be patient, Pisces. Meron kang bagay na inaatupag this time. Meron kang minamanifest parang meron kang hinihintay na resulta o katapusan ng isang proseso, because I'm seeing talaga with the alchemy here. Si Temperance kasi ang parang card of alchemy, talagang paggawa, pagproseso, pagbuo, pagtuloy, paglikha, ganyan. So ikaw, sinasabihan ka ng spirit guides mo na this time around, isama mo lagi sa bawat ginagawa mo yung pasensya. Ngayon na pagkakataon para ikaw ay magkaroon ng malawak na pag-iisip na hindi lahat ng gusto mong gawin ay kailangan may shortcut o kailangan makuha agad, ganyan-ganyan. So ngayon, kakaroon ka ng maraming baunin mo yung maraming pasensya this week because susubukin ka ng pasensya. I'm seeing talaga dito in the area of what you want saka sa iyong outcome. So ngayon, magkaroon ka doon ng talagang matatag na paniniwala na makukuha ko rin yung para sa akin at the right time. I will never maiinip o questionin yung proseso because if you know na kung gaano kaganda yung product o outcome na hinihintay mo, I believe that you will see also the beauty of paghihintay at saka yung pagbuo ng proseso. Hindi ba sabi nila mas maganda daw yung ang sarap ikwento ng matamis na bunga kapag napagdaanan mo siya kung gaano mo siya kahirap nakuha, ganyan. So, this time around, i-embody mo yung bagay na yon to make you feel that ito ay hard-earned na resulta, hard-earned money, halimbawa, kaya hard-earned na goal for you. So, make sure na daanan mo ang proseso, wag i-shortcut, and wag ka maiinip. Habaan ang pasensya. Nasa background mo yan ngayon, pag-usapan natin ang iyong full reading today, Pisces. You have at the center, the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles telling you, meron ka na mga naplano, meron ka na nabusisi, meron ka ng inilatag na mga paraan, options, o kaya ways para i-accomplish mo yung isa mong ginagawa this time. Pero kang pinaproseso, Pisces, this time, especially here with the Temperance, meron kang binubuo, and then meron ka na ring enough things para or tools para maisagawa mo yung mga bagay na gusto mong maisagawa this time. Your spirit guides are telling you to make an action, make a very definitive action this time, Pisces. So parang unang hakbang anong gagawin mo. I'm also hearing na dapat daw attainable ito, doable, something na ikaw mismo sa ngayon kapag ginawa mo tong plano na ito ay kayang-kaya mo siyang i-accomplish. Yung unang hakbang hindi yung buong plano. I'm seeing here na kasi daw kapag masyadong malawak o masyadong mataas yung unang hakbang, I'm seeing talaga mawawalan ka ng gana o baka madidismay ka o magkakaroon ka ng discouragement. So make sure daw na yung unang hakbang papunta dun sa goal ay
kaya mo siyang abutin muna. Yung parang paunti-unti, yung parang, okay, at the first level, ito muna gagawin ko, hindi ko bibiglain ang sarili ko, this next, ito naman. So make sure daw na may pagkilos, pero dahan-dahan. Because Knight of Pentacles telling you to slow down, relax, wag mo daw, like I said kanina, wag mo madaliin, wag mo i-shortcut, continue with the flow of the process because Knight of Pentacles also a very segurista card na parang okay, itong unang step ko, ito lang kaya ko munang gawin ngayon. Next step, ito naman. Pero sisiguraduhin mo na itong step na to ay tama. And then ito naman sunod. So make sure ngayon na i-enjoy mo daw yung proseso habang unti-unti kong umaakyat. Okay? I'm also seeing here na huwag mo to sayangin ng pagkakataon. If you have the courage to accept things, go. Pero kung nag-aalinlangan ka pa, edi huwag ka muna mag-decide and think things through. Pag-isipan mo daw muna, sabi ni Knight of Pentacles, at planuhin mo muna. I'm hearing don't accept things kapag alam mong puno na yung plato mo, pag alam mong puno na yung schedule mo or your responsibilities. Make sure na kaya mo yun daw magsalita, speak up. But this time around, I'm seeing talaga na merong kang hinintay, merong kang binuo in the past o pinlano na matagal mong pinagsama-sama o matagal mong kinonsult with other people na ngayon unti-unti ka na magkakaroon ng parang malinaw na daan at kailangan mo na lang humakbang, Pisces, okay? You have to really make that first bold step, okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Four of Swords. Ooh, I'm hearing this is like a prayer na matagal mong dinasal. Because Four of Swords, it's like asking God, asking parang, please God, i-rest ko na po sa inyo yung bagay na ito. Ilalaban ko po yung gusto nyo ilaban, gagawin ko po yung gusto nyo ipagawa sa akin, but this time around, kayo na po, take the wheel, ibigay nyo yung para sa akin, kung hindi, let go, parang ganyan. Kung hindi po para sa akin, alisin nyo po sa buhay ko. That's what I'm hearing sa isang prayer dyan sa inyo mga Pisces. And now, naghihintay ka rin with the Knight of Pentacles here. Naghihintay ka na parang go signal from God, na parang, God, if this is for me, I'll do it. Kapag hindi, okay po, I'm waiting for this. So, kaya meron ditong patience in your part eh. And I'm feeling this time around, kapag dumating tong manifestation of a prayer, hakbangan ka agad, humakbang ka, wag mong palagpasin and continue, okay? Pero wag ka magmamadali, continue doing this paunti-unti, enjoy the process, but also don't make rush decisions, okay Pisces? Napakalinaw, especially you have two fours sa dito, you have Four of Swords and the Four of Cups. 4 is like telling you are protected, you are guided, the divine protection is yours, kaya wag matakot kumilos at gumawa ng mga bagay na para sa kinabukasan mo because this time around you are being really protected by your spirit guides, okay? In the area of what you want, you have the Six of Pentacles. Six of Pentacles telling you na ngayon parang ikaw ayaw mo nang gumawa o kumilos para sa isang bagay na walang reciprocation. Yung parang what you give dapat bumabalik din. Parang give and take ito, di ba? Parang ayaw mo naman na nagkatrabaho ka tapos hindi nag-reflect sa sahod mo yung ginagawa o kaya naman yung effort mo for someone, for your loved ones. Parang ikaw lang bigay, then you're gonna realize na parang ikaw lang yung nauupos, ikaw lang yung handa to give pero wala ka naman na-take from them. So ngayon, iniisip mo yung reciprocation, kayo ko ba dapat ibigay yung pera ko? Kayo ko ba dapat ibigay yung attention ko, oras ko, pagmamahal ko? Sino yung deserve of my love? Am I also deserving of someone else's love? Ngayon, parang merong ang prosesong iniisip dyan, Pisces, sa usaping give and take. Pwede rin pera ito. I'm hearing some of you are waiting for a certain person na magbayad na sa'yo, ano? O kaya ikaw din, baka nag-iisip ka ngayon ng pera pambayad sa utang mo, kaya siguro Google ka ng maraming oras this time para magkaroon ng pera para maibayad doon o mabayaran yung mga hinuhulugan. But so I'm hearing, meron kang hinuhulugan this time at gusto mong matapos na ang bagay na ito para makamove on ka na. Ano? The Six of Pentacles being clarified by the Four of Cups. Oh, dalawang beses lumabas ng Four of Cups. Yes, like I've said kanina, merong give and take na moment. Teka lang, kunin ko nga. May give and take moment ka dito sa life mo this time na parang iniisip mo, tama pa ba yung binibigay ko o nagpapakamartir na ako? Am I sacrificing myself for something that is not worthy? Ito bang trabaho na to, passion na to, o kaya goal na to ay something ba na nag-waste ba ako ng time dito? Hindi ba ako napapakinggan? Hindi ba ako na-appreciate dito? Nag-uubos ba ako ng effort tapos pabalik wala ko nakukuha? So ngayon, hinahanap mo yung satisfaction with the Four of Cups. Hindi ka na masaya dun sa nagiging sistema o sa nagiging atake mo o sa nagiging sitwasyon. Yung parang feeling mo yung posisyon ninyong dalawa o kayo ng grupo mo, parang feeling mo laging ikaw na lang ang nagbibigay at walang bumabalik. Kaya ikaw, you are now dissatisfied with the setup
okay? And now hinahanap mo yung parang fulfillment in your heart. Na this time around, I want to change things. Gusto ko naman, ako naman yung pahalagahan, ako naman yung unawain, ako naman yung effortan, ako naman yung bigyan ng karampatan kong at deserve kong sweldo halimbawa. So ngayon, you're finding that fourth cup. Parang okay, ano yung bagay na para sa akin at ano yung hindi. And this time around, parang kinikilatis mo at saka binabalanse mo yung ayaw mo at gusto mo. And doon ka hahabol doon sa mga bagay na gusto mo kasi tapos at pagod ka na doon sa mga bagay na parang nasasayang yung effort mo kasi for something na inilaanan mo ng 100%. Ngayon parang you're thinking 60-40 na lang ibibigay ko. Kung hindi mo ibibigay sa akin yung 100%, hindi ko rin bibigay sa yung 100%. Ganyan. In the area of what you need, ito kailangan maputulin ang mga dapat putulin. Relasyon with someone that's very toxic o hindi mo nakukuha yung karampatang pagmamahal o atensyon o effort from that person. Ngayon parang you need to reevaluate yung connection mo at attachment mo from those people na feeling mo unfair ang treatment at unfair ang trato sa'yo. For some, meron ka mga negative thoughts or negative thinking about yourself or about someone or something na baka mali ang akala mo, mali ang paniniwala mo. Ngayon, kailangan na putulin yan. For some, talaga ito ang feeling na meron ka ding mga ginagawa. Pwede meron ka sigurong bisyo o kaya sugal, nagsusugal ka pa Pisces o kaya you're spending money na hindi tama. Baka imbis na dapat paglaanan mo ng mas malaking pera yung iyong mga pangangailangan, baka nailalaan mo sa ibang bagay na hindi importante. O kaya I'm feeling talaga mali yung attention na binibigay mo for something. That's what I'm feeling here. Parang so much attention for someone or for something na kailangan i-lessen mo na yun. Parang ay unfair na pala yung binibigay ko. Sobra-sobra na pala para naman sa akin. So now is the right time for you to cut things in your life. Parang this time parang nililinis yung mga bagay sa buhay mo para mas umandar yung mga bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin at para sa'yo, para umikot na ito at magkaroon na ng resulta, putulin ang dapat putulin. Toxicity, or kaya maling mindset, maling paniniwala, o kaya maling habits. Those are things na talagang nagpapabagal sa growth na iyong outcome or iyong goals. So make sure this time around, kilalanin mo yung sarili mo, kilalanin mo yung surroundings mo, and know when to say no, okay? At kung ano lang yung mga tao at mga sitwasyon na hahayaan mong pumasok sa buhay mo. I'm feeling you should put boundaries down. Boundaries against other people. Okay, the devil card's being clarified by the Six of Wands. Yes, kapag daw, o dalawang beses pa lumabas sa Six of Wands, kapag daw na-eliminate mo na o natanggal mo na o nalinis mo na yung mga dapat linisin, especially in your relationships with other people or mga mali mong paniniwala, mga mali mong naiisip and connections, I'm feeling that you're gonna go clearer to your goals. May success ako nakikita with the Six of Wands. Is success, may growth, may paglago sa buhay kapag na-eliminate na ito. So make sure, ano ba sa buhay mo yung toxic? Ano ba yung sa buhay mo yung dapat hindi nakasama araw-araw? Ano yung dapat iwasan araw-araw para mas mapalapit ka sa goals mo at saka sa success mo sa life. Victory is yours kung puputulin ito. Okay, Pisces? In the area of what's affecting your current energy, you have the Fool card. Fool card, now gusto mo nang magkaroon ng bagong simula. I'm hearing ngayon dahil sa paghihintay na ito o pagkatyaga sa isang bagay, handa ka nang sumubok, kaya siguro may paghakbang ka na dito. Parang na-realize ko and I'm hearing and I'm visualizing a very over-prepared Pisces. Parang marami ka na rin na over-analyze o natimbang na bagay-bagay. Kaya ngayon parang ang kailangan na lang hakbang. Especially with the Fool card, parang okay, it's now or never. Kailangan ko itong gawin, kailangan ko simulan. Marami akong pangangailangan, marami akong kailangan bayaran, marami akong kailangan gawin. Ngayon parang gusto mo na mag-start of something else, something new. Parang gusto mo ng bagong hangin, bagong environment. I don't know, parang gusto mong lumipat from a certain job to another job na alam mo kahit okay naman ang sahod, pero magulo si boss, maraming pinapagawa, nabubuli ka na doon o kaya power tripping ang ibang tao doon. And now, sobra ka pang pagod, na overwork ka, tapos underpaid ka pa, tapos nag-overtime ka pa pero hindi nag-reflect sa sahod. So ngayon parang gusto mo na lumipat somewhere else na talaga magbibigay sa'yo ng bagong simula at ready ka to take the risk. Ready kang sumugal sa bagay na ito. Merong element sa'yo. Kaya ngayon nakita ko talaga may paghakbang. At yung paghakbang na to may kasamang dasal na parang, Lord, gagawin ko po ito, magka-try ako, kayo na pong bahala. Make me the better version of myself in this process, especially sa process na ito. At I'm hearing handa ka naman at nakikita mo naman yung dapat buhisiin at dapat tahakin. Pero ngayon talaga nagsisimula ito at nag-uugat doon sa
pakiramdam mo na kailangan mo ng bagong simula. Parang kailangan mo sumugal o mag-try ng something new na hindi mo pa nagagawa before, na hindi mo pa natatry sa buhay mo. Ngayon parang handang-handa ka na at meron kang courage na simulan yan. The full cards being clarified by the Three of Cups. Yes, you want to taste some victory. You want to taste some kasiyahan, kaligayahan, tagumpay. Ngayon, I'm hearing na parang gusto mo maging maligaya naman. Gusto mo relax. Ayaw mo na ng puro stress from a past job or a past situation. Parang sobrang bugbog ka doon dahil sa dami ng gawa, overwork nga like I've said, ang daming mabusising trabaho na parang feeling mo hindi mo naman na kailangan gawin. Someone else should do that pero bakit sa'yo binabagsak, ganyan. Ngayon parang itong bagong simula na gusto mong tahakin, may aspiration ka of this time around naman, sana serve naman ako, maging masaya naman ako, maging okay yung relationship ko with other people. I'm hearing parang gusto mo ng relaxation eh. Gusto mo yung mapaggaan, yung hindi na puro bugbog sa trabaho. Ngayon gusto mo na parang you also want to enjoy something, to celebrate something in your life. And I'm hearing na kapag nakaalis ka na sa trabaho na yan o nagsimula ka na ng bago, I don't know why, pero I'm seeing someone na nakaalis na. Pinag-uusapan natin, aalis pa lang, pero I'm seeing someone nakaalis na sa job and now sobrang saya mo, you're celebrating with your family and friends. Parang, sabi ko sa'yo, alis ka na dyan eh, lipat ka na dito, mas maganda dito. Ngayon, parang nakita ko na magiging masayang-masaya ka sa bago mong pupuntahan in this full card na I'm seeing a different country, I don't know, a different country, a different place, iba-iba yung workplaces mo, iba-iba yung mga workmates mo, pero jive kayo. Parang nagkakaunawaan kayo, mababait sila sa'yo, walang plastikan, walang power tripping, walang manipulation, ganyan. So ngayon, parang nakita ko in this new job, in this new opportunity, a new life for you, Pisces, parang na-meet mo yung tribe mo, na-meet mo yung right people sa buhay mo. So congratulations. In the area of your near future, ito ang maganda. Palakpakan muna tayo bago ko sabihin. You have the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles is financial stability, financial freedom. You enjoying your life habang sumesweldo ka, tapos ipon ka ng ipon, tapos ginagastos mo din, tapos meron ka pa naiimpok, meron ka pang perang kasya para ma-share sa ibang tao. I'm seeing you standing here, enjoying the fruit of your labor. Tignan mo yung likod niya, maraming grapes. Grapes ay mahirap itanim. Pero marami siyang bunga. Ibig sabihin, yung mga tinanim niya na sobrang tagal, pinaghirapan niya, kinayod niya, pinagpawisan niya, pinagpaguran niya, pinagpuyatan niya, ayan, nagbunga na, nasa likod niya. Ibig sabihin, abundant life. You have enough means in the near future para gamitin sa buhay mo na hindi ka na lagi mag-iisip, ano kayang panggastos ko for the next 3 weeks, for the next 3 months, for the next 3 years. Ngayon, parang meron ka na nakikitang solusyon at stable na yung pagkakakitaan mo. Meron ka na papadala sa pamilya, meron ka pang para sa sarili mo. Parang hindi ka na ganoon magka-sacrifice ng parang hahatiin mo yung pera ko and then halos wala ka matira sa buhay mo ngayon, 'di ba? Kasi lahat binibigay mo for your family. So ngayon kakaroon ka ng beautiful life in the near future where you will have enough money for yourself. I'm seeing independence here, Pisces. Someone there is having their own money. Hindi ka lang aasa sa partner mo o sa magulang mo o sa mga anak mo. Parang ikaw mismo kakaroon ka na pagkakataon na kumita ng pera na para sa'yo. At ito'y bunga ng matagal mo tong ginawa, ha? Either may pension ka o kaya meron kang benefits na nakuha, meron kang mga plans na ginugol mo before and now kumakamal ka na ng monthly mo na pension, ganyan. But for others, I'm seeing here talaga na meron kang pinaghirapan. And then ito, babagsak sa kamay mo yung mga abundant na kaperahan in the near future na magagamit mo for a very long time. And ito yung start sa buhay mo na hindi ka na magiging dependent from other people. Hindi ka na aasa sa ibang tao. And you will be enjoying your beautiful and hayahay and bountiful life. Congratulations, Pisces. The Nine of Pentacles being clarified by the Knight of Swords. Yes, ito, mabilis ito. This is like a good news. Something new in your life. There will be a news or information telling you about, like I've said kanina, merong plans merong mga bonuses, merong mga sweldo o merong mga pera from the past na pinaghirapan o ginugulan mo. And then ngayon, biglang may darating na balita, uy, ito na pala yung pera mo na proseso na, ayos na. Like I've said here, meron kang inaayos. So, parang ito'y bunga talaga na matagal na pinaghirapan. For some, I'm hearing may inheritance na parang darating ang good news in the near future and then yun, makukuha mo na yung karapat-dapat na for you. That's what I'm hearing for others. But for some, parang may namayapang asawa
I don't know, very specific po ito for a very specific Pisces na parang may namayapang asawa before and then nahirapan ka sa pagproseso ng kanyang mga inheritance o kaya mga papeles para sa mga kaperahan niya and properties, and now babalik sa'yo yung good news with the Knight of Swords telling you, okay, ayos na yung mga papeles, ito na po yung mga bagay o mga properties and money na para sa'yo na iniwanan ng asawa mo. Kaya ngayon hayahay ka sa buhay mo, Pisces, in the near future because you're gonna get the money that you deserve, the money that is supposed to be yours. So congratulations. For others, I'm seeing merong trabahong darating o merong confirmation from a certain job offer o magandang balita from someone. I don't know where, pero ito yung magandang balita. Pwedeng area ng trabaho o negosyo na talaga makikita mo yung impormasyon nakasulat o tinawag sa'yo, and you will get that proof na ngayon may pera ka na mapapakinabangan mo for a very long time. So congratulations, Pisces. In the area of your challenge this week, May 12 to 18, you have the Six of Swords. Challenge sa'yo is to move on. Meron ka talaga mga bagay na dapat putulin talaga, Pisces, with the Devil card. And ito yung humaharang sa'yo para maabot mo yung victory o paglusong sa magandang kinabukasan o magandang buhay na tinatamasa mo o gusto mong matamasa. Pero ngayon, ang challenge sa'yo, ang hirap mo mag-move on. You're staying on things or on places, on a relationship na parang alam mong hindi na para sa'yo o wala ka na mapipiga sa bagay na yan. I don't know why bakit ka nananatili. Probably because mahal mo siguro yung mga tao dyan o yung any aspect there na hihirapan kang umalis. Pero ngayon sinasabi ng spirit guides mo, you have to move on, you have to leave, you have to give space for yourself, protect yourself, and go on somewhere na ikaw ay valued, that ikaw ay mas malaki yung potential for you for growth. Ngayon ang pagkakataon at chance para sa'yo na habulin yung mga bagay na para sa'yo at tama na yung pag-chase o pag-kakasya o pag-settle sa mga bagay na hindi para sa'yo. Now, chase more, chase bigger things at go somewhere, pwedeng literal ito o kaya your mind o kaya yung goal mo, hanapin mo, habulin mo yung para sa'yo, okay? The Six of Swords being clarified by the Page of Pentacles. Yes, I'm hearing na wag mo daw iwasan yung mga bagay na kailangan mong aralin o kailangan mong tutukan. Ngayon na pagkakataon na alamin kung ano yung mga bagay na valuable at worthy sa life mo. Halimbawa, may offer ng trabaho and then maganda yung offer doon, maganda yung andun lahat ng mga bagay na gusto mo, pero hindi mo maiwanan tong lugar na ito, tong trabaho na ito because yung mga friends mo nandoon o kaya probably baka may lover ka din dyan, tapos okay naman ang trabaho pero ang ganda-ganda ng trabaho doon, pero itong trabaho na ito na meron ka ngayon, ito yung pumipigil sa'yo for growth o paglago. Kaya ikaw sinasabihan ka ng spirit guides mo, focus on the bigger things, focus on something that is valuable, that is better, that is bigger for you, na mas malaking potential na mapangalagaan mo at makip mo sa life mo. Page of Pentacles telling you, pag-aralan mo daw mabuti, Pisces, yung mga gagawin mo. Kung halimbawa, lilipat ka na o pupunta ka sa much bigger things o better options, make sure na aralin mo daw muna lahat ng aspeto. Yung pasikot-sikot, yung swelduhan, yung benefits, yung boss, yung lugar, para maapektuhan ng family mo nito, yung mga anak mo halimbawa. Syempre, every decision na gagawin mo, may domino effect yan for your kids, for your parents, for your family halimbawa. So make sure this time around, aralin mabuti yung dapat aralin bago mo tumawid. Pero ngayon nakikita ko talaga kailangan daw tumawid, pero ikaakibat noon ay yung pag-aaral para mas pulido yung paglilipat mo, yung transition mo from one place to the other. I'm hearing here na kapag daw dumating yung opportunity for you, wag mo daw basta tanggapin lang and i-keep kasi minsan hindi na maintain o kaya hindi consistent sa paghahawak ng blessing. So make sure na kapag dumating yung blessing, pag-aralan, busisiin, left, right, maging consistent ka rin, maging hardworking ka rin para makip mo siya sa life mo. Okay, Pisces? In the area of your fortune, to maganda. Very, very maganda. You have the Six of Wands. Victory. I'm seeing growth dito talaga. Parang you're being recognized, you're being seen. Lahat ng effort mo, napapansin, lahat ng effort mo, binibigyan ng pagkakataon for you to gain better things. Parang incentive, rewards, ganyan, pagtaas ng aumento sa sahod, pagtaas ng sweldo, ganyan. But I'm seeing talaga dito merong pag-unlad. Merong nakikita mo na unti-unti hindi ka na nag-struggle sa ginagawa mo. Parang this time around nagiging gamay na gamay mo na yung mga proseso o yung pag-aasikaso ng isang bagay, and you are now feeling that okay, maybe this is the right thing for me. Parang nasa right element ka ng buhay mo this time. And people are noticing nag-glow ka, na parang super energetic mo, super saya-saya mo gumawa o trumabaho. Ngayon parang ang lakas at ang lawak ng mga bagay na yun sa life mo. Okay, so congratulations for the victory that you will have this week, Pisces. Sa trabaho po yan o kaya sa mga inaasikaso mo, congratulations.
Ang Six of Wands being clarified by the Seven of Wands. Yes, you have defended yourself. You have proven yourself this time, this week. Patunayan mo na kaya mo, that you are able, that you are someone na hindi dapat minamaliit dahil ikaw ay masigasig, magaling sa trabaho mo. You have the skills at kayang-kaya mong umunlad. Nakikita ko dito na parang you are now also putting boundaries against people na alam mo na minamaliit ka o kaya kinakayan-kayaran ka. Ngayon parang ilalayo mo na yung sarili mo sa kanila. Napatunayan mo naman na yung skills mo, 'di ba? So ngayon parang focus ka na lang sa trabaho at hindi mo na iintindihin yung outside noises, okay? In the area for divine advice, you have the Three of Wands. Three of Wands is you waiting for the right moment. Sabi ni Spirit Guides mo, okay, this time around, nakikita ko na, especially here with the Knight of Pentacles, sa dahan-dahan lang sa proseso, pero kailangan humakbang. Ngayon, I'm hearing, sabi ni Spirit Guides mo, kapag dumating, yakapin agad at huwag palampasin. That's what I'm hearing. You are prepared. You are ready. Kasi I'm feeling and I'm hearing someone there na parang hindi pa handa, pero nangangarap at saka nai-imagine na niya yung mga goals na gusto niya makuha. Pero kapag dumating na, natakot siya na what's next. Mahahawakan ko ba to? Kakayanin ko ba to? Ngayon, sinasabi ng Spirit Guides mo na huwag matakot. So good laban, para sa'yo to, deserve mo to. And you are the best candidate to get and gain this blessing. Congratulations para sa'yo, Pisces. The Three of Wands being clarified by the Seven of Cups. Yes. Wow. This opportunity na darating daw, na blessings na kailangan mo yakapin, kailangan mong kunin at alagaan, will open doors for you. This will give you a brand new start in your life. Parang kapag nakuha mo to, magbubukas yung mga maraming pang pinto. Parang itong darating na blessing sa'yo this time, this is just the level 1. Kapag nakuha mo to at inalagaan mo, magbubukas agad yung level 2, level 3, level 4 para sa buhay mo. So make sure this time around, maging active kang parte ng buhay mo na you're gonna accept of the blessings, a-actionan mo, aalagaan mo, magiging consistent ka, at saka magbubukas yung mga pinto sa buhay mo. Halimbawa, gusto mo maging painter, and then may dumating sa'yo, nagpa-commission, pwede ka mag-paint ng ganitong poster, ganyan. So, nag-paint ka, sinubmit mo dun sa client mo, nagustuhan ni client. So, i-recommenda ka niya sa iba't ibang tao na nangangailangan din ng ganong service. So, doors will be opening up for you. Kaya ikaw daw, pag may dumating na blessing, yakapin agad, gawin mo, makakaya mo, at magbubukas talaga ang maraming opportunity in your life. Congratulations. Ang outcome mo napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ito yung mga fortune messages na kaloob sa'yo ng iyong spirit guides na dagdag kaalaman para sa'yo this time, Pisces. Una, we have wreath, sorrow over a loss. So ngayon daw parang panahon para ikaw ay kayanin mo yung mga bagay na wala. I'm seeing someone na parang parang hindi ka satisfied. Like I've said here, with a Four of Cups and another Four of Cups. Parang ngayon, may wala o may kulang na parang hinahanap mo. Merong mga bagay na wala sa buhay mo. Kailangan mo daw kayanin. At saka, think on the better side of things, on the brighter side of things. Okay? Another message, you have bucks. You will receive a gift. Beautiful. Another message, we have vase, secret admirer. Ooh, may secret admirer ka daw this time. Kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. O like I said kanina, with the Knight of Pentacles, may mga plano. So ngayon, dagdagan pa yung mga choices and options, plan A, plan B, plan C. Kasi may mga roadblocks daw na maaaring mag-arise. So make sure na meron ka kaagad pang plancha o pantapal sa mga yun para hindi maantala ang iyong proseso at ang pagkamit sa mga goals. Okay? Another message, Cain, pay attention to your health. O ngayon daw ang pagkakataon, paalala sa iyo spirit guides mo to pay attention to your physical and mental health. Okay? Pag kailangan matulog. Kung kailangan magpasensya. At kapital mo ang iyong katawan, Pisces. Yan ang puhunan mo sa iyong trabaho. So make sure na inaalagaan mo yan. Another message, you have Carrot, opportunity or windfall. O magkakaroon ka daw ng oportunidad this time at pagkamal o pera, swerte, ganun. So make sure na this time around, yakapin ang mga dapat yakapin. You have Teapot, deep friendship with someone of the same sex. O, ikaw daw friendship daw with someone of the same sex. Pwede beshi mo, friendship, kumare, ganyan. 10th, temporary situation. So may mga bagay daw na siguro pinaproblema mo ngayon, huwag ka daw mag-alala, temporary lang daw yan at hindi yan magtatagal. So daanan mo lang. Nothing to worry about, okay? Another message, nest,
an emotionally secure, loving family is important to you. Ngayon ang pagkakataon para bigyan ng maraming importansya ang iyong pamilya, okay? Especially those that close sa'yo at nandiyan para sa'yo all the time. The last two cards, we have staff, you will be taken care of in difficult times. Meron daw tutulong sa'yo. Kung may problema ka ngayon, asahan mo may tutulong daw sa'yo. Man, dealing or relationships with a man. So, ito'y lover mo o kaya tatay mo, lalaki sa buhay mo, kailangan mo daw bigyan ng atensyon o ayusin ang relasyon ninyo this time. Itong air na kailangan pag-focus on this week, Pisces, you have perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Like I said here, kung talagang importante sa iyo ang bagay na itong pinoproseso mo, magkaroon ka ng sipag, tiyaga, determinasyon para ipagpatuloy yan. At kung naniniwala ka talaga sa goal na yan, go, laban at maging consistent ka. Especially here with the Four of Cups, outcome mo, you will be getting something that is missing in your life, Pisces, at the end of this week. I'm seeing here na talagang hindi ka na masaya sa current mong sitwasyon, na parang meron kang hinihintay, meron kang hinahanap ngayon na pagkakataon para talaga maging grateful ka daw muna, and then saka ibabagsak sa'yo ni God yung blessing na matagal mong dinarasal. I'm hearing na it will come at the right time. Sa ngayon, ipakita mo daw kay God that you are appreciative of the things na binibigay niya sa'yo, and it will come to you. Ma-attract mo daw yung bagay na yan. The Four of Cups being clarified by the Fool card. Whoo! Yes, like I said kanina, ito yung bagay na missing sa life mo. Something that you're praying for, wishing for, and darating talaga siya. Pero ngayon sa panahon, maging masaya ka daw muna eh. Learn to appreciate what you have. And ngayon, kapag dumating ka daw tong fourth cup, tong bagay na talagang hinimithi mo ngayon, it will bring you a brand new life, a brand new start. Pwedeng trabaho ito na matagal mo ina-applyan, tagal-tagal dumating, pero ngayon, magkakaroon ka na ng balita at ito magbibigay sa'yo ng bagong simula, ng bagong buhay. I'm seeing talaga this is something na matagal mong inasikaso eh. At darating na siya, there is something missing that will arrive in your life that will give you the brand new start. Okay, Pisces? Wow, that is your beautiful May 12 to 18 reading. Sa po kayo nakarate, sa po kayo nakaresonate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.